while continuing to abuse power and the funds. Ngayon, alam na natin, 1.5 trillion ang winaldas ng Kongreso para sa flood control. Ang dami-daming pera, pero baha pa rin. Kasi yung pera napunta sa mga bahay nila, kotse nila, luho nila. Nakapost naman sa Facebook. Ngayon, lumalabas, bilyon-bilyong piso pa lang diniliver. Di umano ng mga undersecretary, congressman, sa bahay ng Pangulo, bahay ng Speaker. Hindi natin naririnig kung ano ang tunay na nangyari. We cannot extract justice and accountability with this presidential system. Lahat po yan mawawala pagka nagparliamentary tayo kasi doon we will all be sitting as equals representing all sectors of society, indigenous sector, district sector, lahat po na sector represented, and they will be voting among themselves sino magiging head of government na pwede nilang palitan anytime. Therefore, ang gulo sa gobyerno minimized, hindi na abala ang ekonomiya. Tuloy-tuloy na tayo, lalo pa kung federal ang ating sistema. So ito po yung mga itutulak natin sa mga sa 2028. At ngayon pa lang, I guess, tutulak natin kasabay ng pagtulak natin sa kandidatura ni Vice President Sara Duterte para Pangulo. Naniniwala kami na she is capable and able to fight corruption and really fight it to the para to quell corruption. Naniniwala kami na she has the ability to fix government dahil siya po ay anak ng kanyang ama, nakita natin magtrabaho. And we are willing to throw our support, give our time, our effort, and our treasure for her victory para maisulong natin itong mga pagbabago nito sa ating pamahalaan. So that is basically the gist of our statement today and why we call for a press conference. And lastly, we are announcing that we are gathering and organizing all like-minded reformists in the country to join us push these reforms in Congress. Palitan na po natin ang lahat ng mga masasamang elemento, kandidato, congressman doon sa Kongreso. Palitan na natin po lahat ng masama. Merong matitino dyan, then let them stay. Pero yung mga nag-abuso sa kapangyarihan, mga nagnakaw sa pera ng bayan, yung po mga reformist dyan sa mga distrito, magsama-sama na po tayo at tutulungan namin kayo manalo sa inyong distrito. And then we are also calling on all like-minded parties and groups to come together to sign this manifesto na atin po matutulungan. Mahalaga po at this point na malinaw kung ano ang ating pinagsasamahan. Let us not fall to the same mistakes that happened during the last election. Kailangan linawin mo natin ano ba pagsasama-samahan natin dito. Hindi mo pwedeng pagsama-samahan lang natin yung tao, manalo lang yung tao. Dahil magkakagulo tayo pag nanalo na. Ano ang nangyari na itong 2022 eh? Basta unity, wala nang programa, basta unity. So, nakipag-unite na rin yung mga drug lord, yung mga corrupt, masama na. Kailangan, pag pinagsama-samahan natin dito, yung programa, yung ano bang gagawin natin. Our proposal is to really push for changing not only the persons, but the system towards a parliamentary, federal form of government
really change, work on changing the Constitution through a constitutional convention. Palayain po natin ang hanap buhay. You know, andito po sa reform agenda na namin. Pero siguro to summarize my allow me to read the statement. Bilang bahagi ng nakararaming Pilipino na naghahanap ng isang leader na tunay na magbabalik ng ating tiwala at suporta sa isang gobyernong magpapaganda sa ating buhay, kaming mga taga-PDDS o Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan ay buong pusong tinatanggap ang desisyon ng ating mahal na Vice President Sara Duterte na tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Inaanyayahan namin ang bawat Pilipinong mapagmahal sa kapayapaan at may takot sa Diyos na suportahan siya sa gitna ng mga pagtatangka ng mga detractors na sirain ang kanyang pagkatao. Malinaw na ginawan lang siya ng storya tungkol sa paggamit ng confidential funds upang pagtakpan ang mas malaking korupsyon sa gobyerno. Ito ay pakana ng mga taong tunay na nag-abuso at nagnakaw sa bayan. Mga taong sangkot sa mas malaking anomalya tulad ng flood control. Alam nila na sa VP Sara ang may kakayahan sugpuin ang ganitong talamak na korupsyon. Kaya pilit siyang ginigipit. Natatakot sila at dapat silang matakot dahil malapit na ang araw ng paniningil. May klima ng 2 taon, sapat na itong panahon para ihanda ang daan para sa mga kailangang reforma. Naniniwala kami na hindi sapat na palitan lamang ang mga tao sa gobyerno. Kailangan palitan na ang mismong sistema. Isusulong namin ang shift patungo sa isang parliamentary at federal system upang makamit ang tunay na unity, peace, economic liberty, at equity. Ito ang paraan para matanggal ang excessive powers ng Presidente at Kongreso na madalas na abuso upang labagin ang ating kalayaan at nakawin ang pera ng bayan. Kaugnay nito, katuwang ang ibang partido at grupo tulad ng PDP at iba pang mga like-minded groups, nananawagan kami sa lahat magkaisa. Iniimbitahan namin ang lahat ng mga reformists na sumama sa aming misyon na baguhin ang gobyerno sa pamamagitan ng Kongreso. Panahon na para linisin ang ating sistema at i-purge lamang ang mga bad elements o yung mga tiwali upang maiwan ang tunay na naglilingkod ng tapat. Handa kami makapagtulungan kay VP Sara at ialay ang aming oras, talento at resources para ihanda ang roadmap tungo sa political stability at progreso. Dahil dito, nananawagan kami sa lahat na iisang tabi ang maduming politika at hidwaan at personal na interes na naghahati-hati sa ating bayan. Tayo ay mga Pilipinong nagnanais ng magandang kinabukasan para sa ating mga anak at pagbabago sa puso ng ating mga leader. Nagkikiisa kami sa panawagan ng ating Vice President. Ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, para sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas. Inuulit ko,